Magandang araw ulit sa inyo lahat, mga kaluto. Ngayong araw ay ipakikita ko sa inyo kung paano ako mag-prepare ng pang beef tapa na ginagamit ko sa aking tindahan. So, unang ingredients ko itong baka na 8 kilos. Part siya ng top side. Ito mga kaluto, bali 8 kilos siya. So, ito naman yung mga gagamitin ko. Vinegar, white sugar, durog na paminta, soy sauce, saka banana ketchup, saka isang piraso ng beef cubes, bay leaves o laurel, saka bawang, at saka sibuyas na pula at saka puti. At gagamit din ako dyan ng cooking oil sa aking pagigisa. So tara na mga kaluto, umpisa na natin ang pagigisa ng pang beef tapa ni Chef Mike. So yan mga kaluto, papainitin ko na lang yung maywagang kawali ko. Yan. At gigisa na natin yung 8 kilong beef topside para sa aking beef tapa. So maglalagay na ako ng mantika. Pagka ganito mga kaluto ay sinasabay-sabay ko na yan, yung bawang, yung sibuyas, saka yung laurel. Yan. At isunod ko na rin tong pamintang durog. Medyo marami-rami yung paminta kasi mas masarap sa tapa yung nalalasahan yung pamintang durog, mga kaluto. So, sabay ko na rin siya para mas lalong lumabas yung aroma niya. Yan. At maraming salamat po pala sa ating mga subscribers, aking mga bagong nag-subscribe sa aking channel, sa aking mga silent viewers at sa aking mga organic viewers, mga kaluto. So medyo ngayon masaya ako kasi naabot ko na yung 1,000 subscriber ng ating channel, mga kaluto. Pero gagawa ako ng video para isa-isahin ko kayong pasalamatan, mga kaluto. Yan, so medyo golden brown na siya. So pwede ko nang ilagay yung beef, mga kaluto. Yan. At kung mapapansin nyo mga kaluto, kung ako mag-prepare ng isang tulad nito, pang beef tapa ko, ay medyo marami. Ang ginagawa ko na lang yan, pagka malamig na siya, pinoportion ko siya, tapos pinoprosin ko siya. So after 1 week, itong 8 kilos nito, mauubos naman to. So yan, almost golden brown na lahat. So lalagay mo na yung baka, mga kaluto. So medyo marami-rami to. So medyo mahirap haluin to, mga kaluto.
So yan, inusunod ko na yung lahat ng ingredients. Kung mapapansin nyo mga kaluto, sa mga vlog ko din, halos hindi pa ako gumagamit ng MSG. Yung normal lang na lasa ang inaano ko sa kanya. So, lalagay ko na yung beef cubes, white vinegar, yan. White sugar, saka itong soy sauce. Medyo marami-rami yung soy sauce ko para makuha ko yung light dark na kulay. Yan. At saka yung banana ketchup. Yan, so yan ang mga kaluto, yung sarili kong pamamaraan ng aking ginagamit na pang-meat tapa. Yan, so haluin ko siya, tapos babalikan ko kayo pagka after 20 minutes mga kaluto. So ayan mga kaluto, babalikan natin yung pinapalambot kong baka para sa pang tapsilog ko dito sa aking maliit na tindahan. So after 30 minutes tingnan natin mga kaluto. Yan. So ito ang kagandahan mga kaluto sa parting top side ng baka. Hindi siya matagal palambutin, saka masarap yung parte na to kasi may kaunting taba siya, tapos laman. Yan. So ayan mga kaluto. So after 30 minutes pa siguro, kasi pagka ganyan malapit na siyang lumambot. Ang ginagamit ko sa kanya yung slow fire na lang, yung hindi gaano malakas na apoy, para yung paglambot niya hindi persado, talagang lalabas yung lasa, saka maganda yung resulta mga kaluto. Yan. So tatakpan ko ulit siya. So balikan na lang ulit natin mga kaluto. Yan. So ayan mga kaluto, balikan ulit natin yung pinalalambot kong baka. Yan. So buksan natin ulit. Yan. So yan mga kaluto. Yan. Kasi halos 4 na araw na akong walang tapsilog saka beef mami saka pares. Yan, kailangan at least 8 kilos yung mapalambot ko para hindi sayang sa gas mga kaluto. Yan. So malambot niyan. Ang gagawin ko na lang nito ay papalamigin ko siya para i-portion ko siya o ibalot-balot. Yan mga kaluto, makikita nyo yung pag malambot na parang kumunoy na yung karne. So magpapasalamat po ulit ako sa inyo mga kaluto sa suporta nyo sa akin at naabot ko na yung 1,000 subscriber. Sana tulungan nyo rin akong makuha yung hinihingin ni YouTube na oras para ma-monetize ang aking channel. So maraming salamat po sa inyo. God bless po.